Okay. Okay. Hello. What's up, you guys? Ay, hello pala. Hello, mga ate at kuya. This is your kuya sa batas. And it's Monday again. Pagod ako kasi tayo sa court. Anyway, enjoy kayo. Binilis ako kasi may utang na ako sa inyo. Dalawa. I was not around. Anyway, pa rin po natin yung ating under the law because again, it's Monday. So, kailangan provide tayo ng kahit papano anything about anything about what do you call this? Anything about law. Right? So, pag-usapan natin cyber libel. Ayan. Alam mo, mag-enjoy po kayo mga ate at kuya. Okay, so, ito po. Okay. Kaya po, no, under the law po, ang pag-usapan po natin cybercrime. No? Actually, mahaba yung cybercrime at saka hindi masyadong hindi natin makwento lahat. Pero, can focus on cyber libel. Mababa lang naman to mababa lang naman. Tayo bukas, I promise, magkukuhan tayo, pag-usapan natin yung mga yung bagong cases decided by the Supreme. Anyway, welcome again, episode 17 Under the Law with Attorney. Yan. Pag-usapan natin Cybercrime Prevention Act 2010. Sana po, hindi natin pag-usapan dito. Actually, yung mga penalties, pwede natin pag-usapan penalties. Pero pag-usapan lang natin, magfo-focus lang tayo dun sa, magfo-focus tayo mamaya sa libel. Pero bago ang libel, ano ba ang libel? At saka ano ba ang mga kaso ng cybercrime, no? Isipin nyo lang, lahat ng mga kaso na nakikita natin sa online, akala ng iba, akala nyo, porket nasa kabila kayo ng computer, hindi kayo mahuhuli. Hindi po yun. Mahuhuli po kayo. Ano po yun? Pag may ginawa kang kabulastugan, tapos nahuli ka, pangalan, IP address, nalaman yung kung saan yung location mo, mahuhuli ka po. Mahuhuli ka. So, ingat-ingatan nyo, magnakaw, manghack, manghuli, mangbash, yan mga keyboard warrior po dyan. Ingatan nyo po yung sarili nyo, ha? Kasi pag kayo, mahuli kayo, nako, kawawa kayo. Eagles kayo, Eagles. Anyway, okay, so this is Republic Act 10175 or 10175. It's actually ang haba an act defining cybercrime, providing for the prevention, investigation, suppression, and imposition of penalties, therefore, and for other purposes. In short, Cybercrime Prevention Act. Okay, ikukwento ko lang sa inyo itong cybercrime. Ano ba ang laman ng cybercrime? No? Ano mga ginagawang krimen na pwedeng pumasok dito sa cybercrime? Okay? Try natin i-dissect. Okay? First is, sabi dito. Ayun. So, unang mga cases, no, sabi dito sa section 4, ito po yung naglalaman sa cybercrime. Okay? Again, cybercrime is yung mga ginagawa nyo sa harap ng computer or yun, normally talaga yung ginagawa nyo sa computer, laptop, yan. Hack, yun yung mga mahilig kayong bash, ayan, so, pwede natin pag-usapan dito. Number 1, sabi daw dito, kung nakikita nyo, medyo maliit lang siya, illegal access. The access to the whole or any part of computer system without right. Ayan. Kung kayo po ay nag-access po kayo na wala ka po kayong karapatan, pwede po kayong managot sa cybercrime. Ano ba pwede natin example sa illegal access? Siguro sa school, tapos may password. Yung password na yon is para maka-login kayo. Alam nyo yung password at saka login, pero pinagbabawalan kayong mag-access doon. Simple as that, di ba? Siyempre, alam nyo na yan. Alam nyo yung pag-access. Nagbawalan kayo, pinasukan nyo pa, that is illegal access. Liable po kayo sa Cybercrime Prevention Act. Sira na po ba yung magiging kaso po ng ganon, ha? Yung mga ganong kaso,
ang liability po ninyo is 200,000 pesos. At saka prison mayor. Ang prison mayor ay pwede kayong makasuhan po ng prison mayor, makakaso kayo ng 6 years to 12 years. Again, illegal access. Pwede kayong makasuhan ng 6 years to 12 years at saka 200,000. Ala kayo dyan. Next, illegal interceptions. So, may illegal interceptions to made by technical means without right or non-public transmission or computer data. From the word itself, i-intercept ninyo, no? I'm not really sure kung natin sabihin natin dito. Yung kumbaga mahilig kumuha ng chat, no? Mga usapan, no? Illegal interception. But I think dito is more of about computer datas, alright? Next is data interference, mga pagkuha ng mga data, mga files, mga apps, ayan. Electronic documents without right, including transmission of viruses. Ayan na, data interference po, no? Introduction of viruses. Pag kung kayo ay meron kayong virus na intention talaga ninyo is manira, you are liable for cybercrime offenses. Ito po is prison mayor, if I'm not mistaken, because this is actually under A, no? 4A, which is liable po kayo ng 200,000 pesos maximum of fine or pwede kayo mapreso ng 6 years to 12 years. And yun lang, as simple as that. System interference naman, no? Sabi dito, intentional or alteration or reckless hindering or interference with the function of a computer network by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, suppressing computer data or program, electronic documents without right, and introduction of viruses. Ito na mga system naman, very common naman to sa mga ITs. So, siguro pwede natin sabihin dito, IT na nag-OJT. Yun, no? IT na nag-OJT sa isang institution. No? Of course, alam nila ang system interference pag binago-bago nila without right. No? Let's say, for example, yung ang ating options. Yung options doon, yung technical pathway nung isang program or isang system, binago nila without right. No? That is actually cybercrime offenses, no? Ano ba yung magiging kaso doon mamaya? So actually still pa rin, no? 200,000, 6 years and 12 years as per section 8 of the penalties, no? That is 4A and 4B of 4A and 4B. A and 4B. And 4B. Okay, next. Ano pa pag-usapan natin ito? As misuse of device. Kung ikaw po ay careless, yan, pwede dito. The use and production, sale, procurement, importation, distribution, or otherwise making available without right, no? The device, including a computer program designed or adapted primarily for the purpose of committing this act, no? So, example dito, a device including, so, usually used for production or sale or procurement. Kung, for example, merong isang applications o isang app or program to be definitely used, no? For the sake of the school. Normal naman dito, pwede naman cybercrime kasi school kasi not only the staffs or the technicians or the employees would have the access, but also the students, no? So, pwede dito, yung mga nagpo-produce, nagbebenta ng mga devices, no? Including computer program na hindi pa kayo binigyan. Mag-ingat po kayo, no? Actually, pwede ko natin pasabihin dito, yung mga OJT, yung mga IT na bigyan ng apps, ng program for their own subjects, tapos hindi sila pinayagan, maybe because it can be used elsewhere, especially pwedeng magamit sa school, beneficial sa school, binemuta mo siya without right, yan, pwede po yan. Computer password, ito very common to guys, no? Bentahan ng password. Access code similar, kung binenta mo, ayun, no? A computer password access code or similar data by which the whole or in part of computer system is capable of being accessed. So let's say for example,
Wi-Fi. Wi-Fi password ng mga teacher, mga professor sa school. Tapos nalaman ng isang bata, yung bata niyo pinagbebenta yon, cybercrime offenses po yun. Which is still, actually, syempre, may consideration naman kasi yung bata. But, let's say for example lang, para hindi ko mahirapan, legal age. Sir, ano po ang makakaso po sa kanila? Yung simple lang na binibenta mo, yung mga computer password access code, para sa akin, I believe the Wi-Fi password. You are selling your password, which is you are not authorized to do so. Ang sabi dito sa Section 8, no, ang penalty mo po ng 4AB, 4A5 shall be prison mayor, which is 6 years to 12 years hanggang 500,000 or both. Sabi no, magbibenta ka lang 500,000 na. Tapos, the possession, it intend to use said devices for the purpose of committing the offense under. Usually, pinaka-common talaga dito is yung pagbenta, no? Pagbenta, no? For beneficial or distribution. Just you are not authorized to do so. The misuse of devices. Another, isa namang kaso, no? Cyber squatting. Itong cyber squatting, very common to sa mga scammer, no? Yang pag-ingat po kayo sa scammer. Ito mo, the acquisition of domain name over the internet in bad faith to profit, mislead, destroy reputation, and deprive others from registering the same if such domain is similar or identical, yun yung similar, identical, confusingly similar, an existing trademark, identical or any similar manner, or acquired without right intellectual property interest in it. Ang pinaka-good example dito is if you can see right now in Facebook, no, Doc Willie Ong Herbal. Tapos makita mo edited yung itsura. Kumbaga si Doc Willie Ong ini-endorse yung isang product, no? Ini-endorse yung product na hindi naman niya product. Pero Doc Willie Ong. Alright? So it is an acquisition of a domain name, no, in bad faith to profit, to mislead, no, destroy reputation ni Doc Willie Ong. Makita pa niyo, if you can remember, there was a issue, no, na balita sa Philippine Inquirer. Si Doc Willie Ong, si Chris Aquino, parang tinawagan ata ni si Attorney Buko Enriquez na to file a demand letter to Doc Willie, no, na to shut down the picture na kumbaga nandoon daw si Doc Willie Ong at saka si Chris Aquino at saka they are endorsing some kind of product, no? Sabi ni Doc Willie Ong, on the other hand, hindi po daw siya yun. So that is a cyber squatting, no? They are trying to use a similar or identical name, identical domain name, tapos ginagawang as if ikaw yung legit, pero yung pala to mislead. Kumbaga, scammer, no? Ini-scam. Meron din isa akong nakita din sa Facebook, no? Yung parang Mac Power ba yun? Or Mac, the Mac Store ba yun? Or Mac Center? Na kumbaga, nagbebenta sila ng parang about Apple products, no? Mga iPhone, mga iPad, mga Apple Watch. Tapos nakita ko doon if you can remember, Diaries ba yun? Unboxing Diaries ba yun? If you can remember. At saka yung mga iba't ibang artista nandun, edited siya. So actually, that can be cyber squatting, no? Ano ba ang kaso po ng mga nag-i-cyber squatting? So this is under number 6, no? Accordingly, sa 4C6, 4C6, hindi natin makita dito, but accordingly, pwede siyang malapit dito sa Section 4A, which is 500,000. Reclusion temporal, nako. Reclusion temporal, no? 4C1, 4C2, ayan. So marami. Basta, ang kaso po niya ay hindi bababa sa 6 years to 12 years yung kaso po niya. Maglalaro siya between 200,000 to 1 million, no? As cited in Section 8, penalties po under RA 10175. Right? So, ito po yung cyber squatting, no? If you are going to follow the Republic Act 10175. So, yung mga ingatan po ninyo, no? So, kung if you can see, isang product, pinako mo kasi yung Doc Willie. Nakikita ko yung kay Doc Willie.
kay Doc Willie Ong. Tapos makita mo yung O naging 0, Doc Willie, W-I-L-L 3 para Willie Ong or Ong na yung parang may maintindihan. Ingatan niyo po yan. At saka yung Power Mac ba yun? Ang dami-dami ko nakikita ang itsura doon. Isang karakter, ini-edit yung itsura para ibang artista daw kunwari. But if you are not very familiar with that, or if you're not very good at observing, ma-scam kayo doon. Bakit? Ibebenta sa inyo ng mura. So, syempre, ganun. So, sa sisirain yung Apple Store, kumbaga, sa amin, 75% off. Bili ka ng Apple Watch, bibili ka ng kwantas, at the end of the day, wala. Sir, naka-experience na po ba kayo ng scam? Yes, naka-experience na po kami ng scam. This is ko, yung nakita sa outside world na ako din interested ako kasi ganda rin damit eh. Anong nangyari? Think po sa amin, ukay-ukay. Trapo. So hindi siya cyber squatting na issue, but we are being scammed. Scam kami. So ganito, cyber squatting is more of about acquisitions of domain name over the internet in bad faith, no, to profit, to mislead. I-mislead kayo to destroy reputation. Ayan. To deprive the others from registering the same. Ayan. Ayan po, no? Meron talagang mislead, no? This is very different from Colin versus Colin, no? That is within intellectual property special commercial law under IPC, no? Intellectual property ko kasi Colin versus Colin are actually jits, no? Well, they have no intention to take over the domain name to mislead or destroy reputation, no? So sa akin pinaka-close dito talaga yung kay Doc Willie, yung pinakasikat yun, no? Grabe, ang dami yung mga itsura, grabe yung pinapagdikit-dikit yung mga itsura ng mga artista. Right. Next, another computer-related offenses. This is actually 4B. Sa 4B naman, ang kakaso po dito is still pa rin po 6 years and 12 years or 200,000 or pwede silang dalawa. Ito po, no? Sabi dito, no, forgery. Ano ba yung forgery, no? Input, alteration, deletion of computer data without right resulting in authentic data with intent that it considered to be acted upon legal purposes. An act of knowing using computer which is the product of computer forgery defined. So ito po siguro, no, this is more about pinapalitan, no, without the right to do so, no? Kumbaga, let's say for example, for legal purposes. Maybe siguro balik natin sa school. Kasi of course, what if kung the school register na access siya tapos pinalitan yung grades. Ayun. Pinalitan yung grades, access ng student or na-access ng may interest to change the grade of the students, nangyari is it was acted upon legal purposes. Of course, mukha naman legal yun, no? Ma-hack yung registrar, pinalitan mo yung grade mo na fail to pass. So, it was acted upon legal purposes para siyang authentic. So, there's actually also a, matagal na to na issue, pero parang kwentong barbero sa akin nung isang instructor ko sa TESDA. I was actually learning sa local area networking, AutoCAD at saka basic computer troubleshooting. Kasi actually school, nangyari ganun din. Ilooban nung hacker, nung students, computer students, yung grade nila kasi bumagsak daw sila. Palitan. Nalaman yung IP, nahuli sila. What happened? Nangyari is, instead na makasuhan sila, is ang ginawa na lang sa kanila is nawa na lang silang mga staff para kumbaga they can help, no, protecting the school. But that's actually good. But with that being said, you are still criminally liable, no, if you file that in the court. So sa akin, pinaka-common sa akin dito is actually grades. Yung nasa utak ko, it's the grade. Kasi of course, somebody would accept and can access illegally the grades of these students, tapos mapalitan siya. Of course, it was as if acted upon a legal purposes na para siyang authentic. So, pwede siya.
under computer-related forgery. Okay, next naman po tayo, no? Ito kasi, actually, pag-usapan natin ito. Hindi ako masyadong focus dito, mas focus ako sa libel. Pero, pag-usapan na natin ito, just hear me out, hear me out. Computer-related fraud. Yan. Kasi po, pangdarambong, hindi naman daramang naman. Computer-related fraud, yung scam. Yan. Unauthorized input, alteration, deletion of computer data, or interface in the function of computer system, causing damage thereby fraudulent intent, no? Provided, yan yung kailangan. Tapos, computer-related theft. Yan. The intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, deletion of identifying information belonging to another. Yan. Belonging to another without right. Ayan. So, ibig sabihin, kung meron po kayong nakuha na any computer-related or from another without right to do so, password, apps, file, yung mga pinaggagawa nyo na nagkokopya-kopya kayo, no? Lalo na pag example, pumunta kayo sa computer shop, tapos, sir, pwede pa print, tapos hindi nakuha yung USB. Ikaw naman, print mo, pinalitan mo rin ang pangalan. So, actually, that is computer-related identity theft. Oh, pwede po yan. Pwede po yan. Ano, this is actually within sa BC. Ayan, ano, this is 4.3. Sa 4.3 naman, yun, still pa rin po, maglalaro po tayo sa 4B. So, sa 4B, wala, hindi naka-identify sa penalties natin dito. But, this, you are still bound, no? Feel ko mas malaki yung kaso dito sa computer-related identity. Possible is still fined and imprisoned. Pero iba ang usapan sa cyber libel. Next is content-related offenses. Ito naman, this kind of sensitive, no? Sensitive, but let's just talk about it, no? Cybersex. So, let's not talk about the cybersex. Ang cybersex is, sa cybersex, parang naging, hindi siya controversial, parang naging common sa mga afam na yan, mga afam. Noong panahon, syempre, may mga internet tayo na napakita yung katawan, regardless of man or woman, doon sa partner niya sa foreign country, padalan pera, cybersex yun. Also, but this actually part pa rin ng cybersex, but there's also one case, no, decided by the Supreme Court na, nakalimutan ko lang yung case na yun, nabayaran ng foreigner para lang makita yung picture ng nakahubad ng mga bata, ng mga still. Pero it's not cybersex actually. It's actually part of child pornography. Of course, child pornography is Republic Act 9775. Isipin nyo lang, child pornography. Child pornography, yun na lang. Cybercrime offenses? Yes po. Cybercrime offenses po. Usapan po natin later po, pero part pa rin po siya, no? It was acknowledged as cybercrime offenses. So, po, na nagsisend po kayo, kabulastugan, yan. All po yan, no? Kanyan. Tapos, itong cybersex, itong cybersex, let's just discuss it a little. The willful engagement, maintenance, control, or operations, direct or indirect, or any lascivious exhibitions of sexual organs or sexual activity with the aid of a computer system for favor or consideration. For favor, hihinga ng pabor. Ayan. Tapos, sa mga tao po dyan, na mga sabihin na lang na lalaki, baka sabihin na namang lalaki. Siyempre, pag yung mga mapilit pong mag-request po ng mga nakahubad po sa kanilang mahal sa buhay, gawa man yan, kasi daw LDR, so by favor, cybersex po, pwede po kayong makasuhan po ng cybersex kasi nga for favor hingi ka ng pabor so mas malala kung babayaran mo pa kasi syempre, or consideration is something to reward, no? May common, pera, ayan, bayar ng 5,000 maghubad ka, actually cybersex, or sige, na kita, ganito, ganyan, cybersex, kayo makasuhan po. Cybercrime po yan, no? Ano po ang kaso po ng cybercrime, no? According po
dito sa ating Section 8 penalties po ng 10175 po ng Cybercrime Prevention Act po, makakasuhan ka po no ng 50,000 pesos hanggang 250,000 pesos at saka aresto mayor. Ano ba yung aresto mayor? Aresto mayor, ang ating aresto mayor is 4 months and 4 months to 6 months. At malaki-laki na yun, guys. Malaki-laki na yun. Makukulong ka pa rin. Ibig sabihin, magbabayad ka na, mali-mali ako. 4C1, sorry. 4C1 is 200,000 to 1 million. Ang cybersex po, ang suspect sa Larin ay nagbigay ng pera para lang magkaroon ng cybersex, no? Para makuha niya yung kagustuhan po niya. Ito naman si babae, si pumayag dahil daw doon sa pera, sa pabor na nakakasuhan ka po yung accused, no, na nagre-request, nagpapabor, nagbabayad 200,000 or 1 million and prison. So, ano po ba ang ibig sabihin ng prison mayor? Prison mayor po is 6 years and 12 years average. Please take note. Okay? So, yan po, no, cybersex, ingat-ingatan niyo po. Wag kayong mga lalaki, kayong mga babae, o kung man yung kasarian po, no, wag na po kayo mag-request po sa jowa nyo. Masabi ko, pakasalan nyo lang, tapos mag-honeymoon na kayo. Wag na kayong mag-share sa baka i-blackmail nyo pa eh. Makakaso ang cybersex. So, cybercrime prevention. Sir, paano naman sir kung yun lang ba? Hindi Paano kung babae? Di ba? Kung babae, pwede. Pa cybersex, makakasungan ng cybersex, pwede kang sa cybercrime prevention, pwede kayo makasuhan ng BAUSI, mga anti-photo and video voyeurism act. Pag-usapan natin yan sooner or later. So, marami po kayong kaso, hindi lang po ito. Kung gusto pakulong ng habang buhay, yan. Alaki. Unsolicited commercial communication. Transmissions of commercial electronic communication system seeks to advertise, sell, or offer for products and other services are prohibited sa prior affirmative consent. Para sa akin to, not really sure, but actually, of course, it's a law, no? Parang sabi dito is, you're trying to seek to advertise na wala kang consent. Para sa akin, may naman yun. Kasi, syempre, ang magawin, pero, of course, if you don't have any permissions, edi wala na, di po eh. Primary intent of the communication for service from the to its existing users. Kumbaga, advertise ka, you're trying to sell the products out owner's approval. So, next is another cybercrime offenses. No? Malapit na tayo sa pinaka-main event. The main event. Okay. Right. So, ito po na, the following conditions, no? Ito naman po yung sa 3, no? The commercial electronic communication contains simple, valid, reliable. Commercial electronic communication does not disguise. Ito yung issue with regards to the number 3, yung unsolicited. Actually, we talk about that, no? Kasi actually, parang pagbasa Sapat cyber libel. Ayan. Cyber libel. Ayan. Ang cyber libel, pinaka-common yan sa panahon ngayon. Ang Pilipino, mahilig pong bash. Ang Pilipino, mahilig mang-discredit. Ang Pilipino, mahilig mag-dishonor. Magmumura ng PI, FU, kasama pa yung nanay, tas nalaman yung binulgar, yung binulgar yung mga masiselang issue ng pamilya. Ikaw, ganito ka, ka pala sa araw-araw nakikita kita sa lugar na yan. Ka pala. Binibeta mo pala sarili mo, gano'n. So, kumbaga, it's actually anything about insult, no? Something that will cause mental health to emotional breakdown due to that social media post,
Tawag sa akin to trash talk, sa common sense natin, trash talk, discriminate, ayan. So, napakarami po yan sa Pilipinas po. Kaya po, marami po ang nakakasuhan po ng cyber libel. Di kayo naniniwala, papakita ko sa inyo mga cases, okay? So, ang libel po is, ang libel, normally, ang libel actually is nakukuha sa mga sinasabi. Actually, sa mga TV, no offense ha, buti, hindi sila nakakasuhan. Pero, my personal take, na Christy Permin, na Lolit Solis, ayan, na Ogie Diaz, yan. So, mahirap po yan kasi sometimes they voice out stuff that which may not be true kasi nakukuha lang sa source, which is, yung source naman may be credible or may not be credible. But, if it's credible or not credible, it may destroy the reputation or discredit one's own image. Okay? So, ito libel. Sa panahon ngayon, dati-rati sa TV lang, sa radyo, ayan. Minsan sa newspaper, libel po yun libel po yun. Pinaka-common po doon, example, si Mayor Attorney Mox, po yan, babait yan, pero sa gabi po yan, nagsasyabu po yan. Ganun. Nakita ko po kahapon, ganito, ganyan. So, without any evidence, ako naman as a mayor, which is, kumbaga, I'm protecting my own image, masisira, no? Masisira ang imahe ko sa people because of that. So, ang kaso doon is libel. Now, right now, we have computers, social media, Instagram, Facebook, Twitter, Friendster, YouTube, TikTok, yan. X, yung Twitter, yan. So, ang dami po dyan. Snapchat, WhatsApp, whatever it is. So, ngayon, sikat na po yung libel. Yan. Pero, dahil we are using the technology, hindi computer, the technology, the fast-paced, inventions that we have right now is the technology. Cyber libel is very rampant right now. Ito po, ang offenses po ng ating cyber libel, cyber libel under sa 4, sa section 4, number 4, libel po, which is in line with Article 355 of the Revised Penal Code, which is we will be discussing later. Ito yung ibang usapan sa Cybercrime Prevention Act. Ito yung mga aiding, tulong, attempt to commit, which is hindi naman kailangan. Usapan natin yung libel or pagpasok dito sa RA 10175, cybercrime offenses or cyber libel. Pero Article 353 or 355 states about what is libel. Ayun, Ano ba ang libel? A libel is public and malicious imputation of a crime. Malicious imputation of a crime. Ikaw ay mamamatay tao. Ayan. Adik yan, napreso yan, mukha niyan. Tagal ng ex-convict yan. Kaya yan, wala nang bibenta dyan. Hindi yan magsasucess kasi addict yan addict. So, kakalabas ng ex-convict. Ganun. Or of a vice or defect. Defect! Walang kamay, walang mata, ganun. Deform, real or imaginary, so pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo, or any act, omission, condition, the status o circumstance tending, kahit ano man yan, tending to cause dishonor, discredit, or contempt on natural juridical person or to blacken the memory of one who is dead. Anything about that, something na makakasira, usually sa akin, emotional breakdown kasi una kasing matatamaan sa libel kasi yung nararamdaman mo like example kumbaga si Mayor si Mayor kanyan Mayor Attorney mo kanyan kurakot yan bakit kasi bibigay ng pera. There's one time nakita ko wala namang katotohanan. Siyempre ako matatamaan ako. I would be very very angry and siyempre mawalan ako ng constituents and sa result, discredit na ako, dishonor pa ako, tagala pa ako ng imahe. Another example din is, for example, yung isang tao na nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay siya, syempre tayo, Pilipino tayo, and we are prone to crab mentality.
So, syempre, no, pag crab mentality, of course, kanya, hindi ka magsasucess. Kasi yan, mga tao yan. Nagbabagong buhay, pero criminal pa rin yan. Yan. Another example na naman, no, yung mga tao na nang-aapak-apak ng tao, no, nang-aapak, inaapakan yung tao, no. For example, let's say for a person is a very professional person. Tapos, insulto yung mga tao na sa baba. Iniinsulto kasi kumbaga mga hampas lupa. Sana mamatay na sila kasi example, this is kung if you can remember, there was actually doon sa Europe area, no, there was actually an ambassador na pa yung intention niya accordingly pa, pero ang sinabi niya doon sa kanyang post sa Twitter is to prevent daw the next generation patayin lahat ng tao sa Gaza, including the kids sa Gaza. So, that's actually libel. That's actually libel. No, kasi, parang, para sa akin, libel yun. Cyber libel yun. Parang sinasabi niya is, wala nang kwenta yung mga tao. So, ay wala kayong kwenta, of course, ma-wipe out kayo para totally wala nang tao sa Gaza. That's actually good. That's actually a good example of cyber libel, no? Kasi of course, kilala pa naman siya, no? So, well, of course, binawi down niya because pa yung nasa intention niya. Although, syempre, you reap what you sow. You reap what you sow. Ignorance of the law excuses no one. Ignorancia juris non excusat. Ay intention mo ay maganda, pag mali ang pagkabigas mo, aswa ka yan. So, cyber libel yun. Ano ba ang mga paraan po ng cyber libel, no? According sa Revised Penal Code, again, under Article 355, no, as mentioned in Republic Act 10175 under Section 4, which is part of those penalties and offenses, sabi daw dito, ang libel daw by means of writing at saka similar means. Committed sa writing, sa printing, sa lithography, engraving, radio, phonograph, painting, theatrical exhibition, cinematic exhibition, similar means. Ang isa sa mga libel dito is example yung mga nasa sa mikropono, ganon. Pwede din sa newspaper, ayan. Of course, ngayon cyber libel na kasi cyber from the technology. So cyber libel. Libel po 'yon, no? Ingat-ingat po kayo na tao po na mahilig pong manginsulto, mang-discredit, no? Lalo na pag matamaan niya yung mga tampururot at mahilig po, madaling masakta, mga sensitive. Beware. Okay. Kaya sinungaling ka naman, sir mo. Iyakin pala, sir, yung mga tao eh. Hindi naman mabiro, no? Of course, iba-iba tayo. May tao na tumatanggap ng biro, tumatanggap na. Right? There's actually also criticisms. You can critique a person, but make sure that even if kahit constructive criticism yun is right pa rin. So yung nga, sinasabi dito sa ating batas sa Pilipinas, kahit ano pa yan, parumbado man yan, akusado man yan, kriminal man yan, always show proper decorum. Ano yung decorum na yan? Kind and polite. So, of course, syempre mahilig tayo mag-post. Walang si President BBM, issue na. Sabi naman si former President Duterte, issue na. Salita naman si Rapi Tulfo, si Galvez, issue ulit. Naman, daming salamat kayo, marami kayo. Pwede kayo makasuha ng cyber libel. Actually, sinungaling sir mo. Pakita ko sa inyo example. Okay? Sabi tayo matapos. Eto, sabi dito, sa isang case, no, in the case of, hindi ko nakuha to, no? People of the Philippines versus Soliman. Ayan. People versus the Philippines versus Soliman. Nagkagulo ang penalty po ng isang cyber libel. Sabi ng Supreme Court, no, this is actually a 2023 decided cases. Ang sabi nila, the court is sentenced, may pa naman. Pero of course, sentenced and accused found guilty on libel by libel to payment of fine only.
rather than imprisonment. Pwede ka nang magbayad ng penalty fine. Pero magkano ba? Range from 40,000 hanggang 1.5 million. Good luck! Ayan. Good luck. The court, ha? Bale, if the court, example, yung penal trial court is pinatawag ka ng 100,000 na fine, kailangan mong pera. Okay? Kailangan mong panagutan sa preso. That is actually as cited in Revised Penal Code as amended by Republic Act 1095-1. That is actually administrative circular ba yan? Yung 1090. See. Ngayon ko mag 10951 is actually yon. It's actually yung an act adjusting the amount or the value of property. Napalakas, no? Napalakas yung mga kaso. Ayan. An act adjusting the amount or value of property and damage which penalty is based and fines in under under Purpose Act 3. Anyway, 40,000 to 1.5 million. Eh, sure ka ba, sir? Of course, meron tayo, no? I'm going to give you a sample. This person, February 7, cyber libel. Akala nyo nakasuhan po siya ng cyber libel. Number 2, cyber libel ulit. Yan. Sa pangalan daw dito is 3 counts of cyber libel. Sabi niya is woman was identified as Don Puruksantan, Barangay Vito, Municipality of Minglanilla. Ito yung sa Minglanilla. Alam ko to kaso na to. Actually, ito, no, si Madam. According dito, kung hindi ako nagkakamali, it is actually, two persons are actually, ang Minglanilla is from South Cebu, right? This woman, sabi yung pangalan niya, sa Minglanilla, check kanina. She was actually, was charged with the crime of cyber libel under 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 on the ground na ito, nag-post siya sa social media against the mayor of Minglanilla. No? So, nag-post po siya ng issue about kay sa Minglanilla. So, anong nangyari? Na-trace siya. Pinuli siya. So, ito, no? Just want to say ko, no? Sabi niya dito, no? Sabi niya dito, nasikop ang usa ka 26 anyos ka babae human malutsi sa warrant of arrest kahapon adlaw sa kasong cyber libel. Base sa report, ang operatiba sa City Mobile Force Company nagipanguluhan ni PEMS pahiyagon serve a warrant dinakpan samtang gidetain. Nasairan, mount file, patuklipan human sa gisip pasangilang gamit nga ayuda. Yun. Etong babae na to, accordingly sa news po, medyo kasi Cebuano sabi daw dito is, nag-post itong babae na to sa social media na sinisisi daw ang mayor ng Minglanilla or South Cebu na ginagamit, kinokorap daw ang mga ayuda ng gobyerno. So imagine that. So nakasuhan po siya. Yung isa naman, isa naman is yun, 10,000 yung 10,000 yung itong babae, itong babae. Itong babae na to is sabi naman dito is kaikon gikapakaulawan ang manghod ang iyang magwang. Ayun. Kaingong ayun. So pinahiya. Yun. Pinahiya ang kanyang kapatid. Yun. Pinahiya ang kanyang kapatid sa kanyang mga kailangan daw yun. And last but not the least is the case of People versus Soliman. And, the case of People versus Soliman, kung saan po ito nanggagaling po may last topic. People versus Soliman, ang sinabi ni Soliman, nag-post siya sa Facebook
na sinabi niya kay Assistant Secretary of Agriculture na teka lang, magkamali, may yun. According, sinabi niya dito is, nag-post siya sa Facebook na si Sir Carpio ng Assistant Secretary ng Department of Agriculture ay kumukuha ng pabor. Ayan po, mga kurakot daw, dahil daw meron daw delay yung release ng kanyang si Soliman, yung sanitary at saka kanyang import clearance. Or should I say clearance? So, bali, nung hindi niya nakuha yung kanyang clearance, nag-post siya sa Facebook. Sabi niya, ito, kurakot, ganyan. Carpio took favors daw at saka unduly, talagang dinidelay lang talaga daw niya yung pag-release ng clearance. Kung saan po, nakasuhan po si Soliman, no? Under People versus Soliman. Magkano po ang kinaso sa kanya? 50,000 pesos. 50,000 pesos. Of course, within the purview of 1,000 to 1.5. Tuhan po. So, ano ang key takeaways ko dito, no? Bago tayo mamaalam. Please take note po na libel is not only from newspaper or sa radyo, sa mga ngayon na malakas na technology natin ngayon. Marami na nag-Apple Vision na ngayon. But anyway, cyber libel is now rampant. Cyber libel is, sabi ko, ingatan nyo po yung pagpo-post nyo, pagiging keyboard warrior po ninyo, pangbabash po ninyo. Kasi hindi po natutulog ang batas. Pag kayo po ay masampa ng kaso po, wala na po kayo magagawa. Kasi madali na po mag-screenshot. Other people naman po dyan na may kung of course gusto pakita na kanya po ay sa kanya siya po ang mas magaling kasi gano'n, is po maging mabuti na po kayo. Wag na po kayong maging bad. Kasi makakasong po yan. Anyway, maraming salamat, no? Sa mga another day. Talking more about court cases tomorrow, not out about new cases. Salamat sa inyo, mga ate at kuya. And sana po ay marami po sa ating Cybercrime 2012 RA 115, especially po sa cyber. Ito po ang inyo. Sa batas po, nagsasabi po sa inyo po na mahalin niyo po ang inyong asawa dahil po ang tunay. Salamat and bye-bye!